diksyonaryo. Maaaring, yan. So, nire-record pa lang ngayon. Okay. So, muli kong binabalikan na mayroon tayong mga salita na isinama sa ating pinasagutan na hindi rehistrado sa ating diksyonaryo. So, ako bilang isang guro sa Filipino at nagdalubhasa nga sa Filipino, ay meron lamang akong isang sinasanggunian na diksyonaryo. At ito ang UP Diksyonaryong Filipino. Ano po? So kung papansin nyo po, ayan, makapal siya. So yung number 6 to number 10 ay hindi siya matatagpuan sa ating diksyonaryo. So matatagpuan siya sa internet. So bakit siya hindi matatagpuan sa UP Diksyonaryong Filipino? At matatagpuan naman siya sa ating pooksapot o sa ating tinatawag na internet. So ano po bang pagkakaiba ng dalawa? So kailangan po ba nating i-recognize ang ating mga salita gayong hindi naman siya rehistradong wika sa ating tinuturing ng Biblia sa wikang Pilipino at ito ang diksyonaryo. Okay. So bago tayo dumako sa register ng wika, nais ko munang bigyang pansin ang intelektualisasyon ng wikang Pilipino. So paano nga ba nating mapapakita na mayaman at matalino ang wikang Pilipino? So makakasabay na nga ba ang wikang Pilipino sa iba't ibang wika sa buong mundo? So dito natin malalaman, gaya ng inyong mga naging sagot kanina, from number 6 to number 10, so napakahusay ninyo sapagkat alam niyo yung Tagalog ng mga salitang aking mga pinakita sa presentasyon. Ngunit sabi ko nga, yun nga ba ay pagpapakita na intelektualisado na ang ating wikang Pilipino. Okay. Sige, tignan natin kung gaano nyo pa kaalam ang pagsasalin o pag-translate ng wika mula sa Ingles papuntang Filipino. Okay. Yan. Sige. Ano ang Tagalog ng square root of x raised to the power of 10? Sige, alam kong sumikat na tong equation na to. Sige, tignan ko nga kung mayroong kayang sumagot ng Tagalog ng square root of x raised to the power of 10. Sige, kindly type your answer and send it to the chat box. Diyan natin makikita kung kaya ba makipagsabay ng wikang Pilipino kapag ang usapin ay matematika. Yan, mayroon na bang nakakuha ng tamang sagot? Yan, parisukat ugat sa kapangyarihan ng 10. Yan, parisukat ugat na ika-10. Parisukat haba ng x na may 10 kapangyarihan. So nakakatawa, di ba? Na nabigyan natin ng ng katumbas na salita ang formula na yan sa matematika. So napakahusay sapagkat inyong tinangkang sagutin kung paano nga ba tatagalogin ang formula na yan. Okay. So tignan nga natin yung salin na nakita ko sa internet. Yan. Parisukat ugat ng x sa itaas ang kapangyarihan ng 10. So kung papansinin natin maigi, nakakatuwa sa parte ko bilang isang guro sa Pilipino na may nagtatangkang magtagalog ng mga ganyang formula sa matematika. Pero kung papansin natin maigi, ay para tila ba ito ay nakalilito. Pero kung papansinin din natin maigi, tila ito ba ay pagpapakita na mayaman ang wikang Pilipino. Sa una, nakakatawa, kung sa ibang mathematics teacher, nakakabwisit, pero sa aming mga Filipino, naguro sa mga Pilipino, ito ay pagpapakita lamang na mayroong mga taong handang magpakita ng lakas ng wikang Pilipino. Ibig sabihin, pinapakita lamang nito na tinatangka natin makasabay sa ibang wika. Kung papansinin niyo maigi, sa ibang wika o sa ibang bansa, itinuturo ang matematika o agham sa kanilang sariling wika.
Sa atin, itinuturo ang matematika sa wikang Ingles. Itinuturo sa grades 1 to grade 3 ang Pilipino sapagkat ito ay mga payak lamang o mga basic mathematics lamang. Ano? Pero kapag ikaw ay dumako na sa higher mathematics, katulad halimbawa sa pagtuturo ng mathematics sa junior high school hanggang kolehiyo, ay hindi na ito maituturo sa Pilipino. Bakit kaya? Sapagkat hindi pa nga gaanong intelektualisado ang ating wika gaya ng nasa ibang bansa. Ano po? Try nyo manood sa YouTube ng mga pagtuturo ng mathematics sa Korea, sa Thailand, gayon din sa Japan. So itinuturo nila ang mga kaalaman sa matematika sa kanilang sariling wika. Pero sa atin sa Pilipinas, ay tila ba ito ay makalilito lamang at tila ito ay makapagbabagsak sa pag-aaral ng mathematics o lalo't higit sa inyong kursong engineering o inhinyerya. Kaya naman parang hindi katanggap-tanggap para sa inyo siguro kung ito ay isasalin sa wikang Pilipino. Okay. Paano ka naman magpapaload ng iyong numero sa tindahan kung gagamit ka ng wikang Pilipino? Sige, try nating tanungin si Ginoong Mark Angelo. Si Mark Angelo lang nakikita ko sa screen. Sige, Ginoong Mark Angelo. Ayan, gwapo. Nakasuot ng pula. Maaari mo bang banggitin ang numero sa Tagalog at halimbawa ako ang may-ari ng tindahan at magpapaload ka sa akin. Sige. Narinig ba ako ng iyan? Mark Angelo Pama, sir. Yan si Mark Angelo, ito na nakita ko. Sige, Mark Angelo. 0 siyam 6 1 5 5 1 8 siyam siyam siyam. Yan. So 0 siyam 6 1 5 5 1 8 siyam siyam siyam. So di ba nakakatuwa na may nagtatangkang magpaload sa tindahan gamit ang wikang Pilipino. So nangiti kayo si Ma'am Jennifer at si Ma'am Windel. At di ko alam nung inyong paghinti kung natutuwa ba kayo dahil bago sa inyong pandinig o natutuwa kayo sapagkat parang ginagawang katawanan ang wikang Pilipino. So alin man sa dalawa? Ano po? Sige, si Ma'am Windel. Halimbawa ikaw po yung magpapaload. Sige, maaari ko ba marinig kung paano ako magpaload sa wikang Pilipino? 0 siyam 6 1 5 5 1 8 siyam siyam siyam. Ayan. So inisa-isa rin ni Ma'am Windel So sabi ni Mark Angelo, sorry po, hindi niya alam ang Tagalog ng 0. Ayan. So marami rin sa aking mga naging eskwela na hindi alam kung anong Tagalog ng 0. Okay, sige, mamaya natin banggitin kung ano bang Tagalog ng 0. Pero pag tayo nagpapaload at gamit ang wikang Ingles, hindi ba't dala-dalawa yung ating sinasabi, hindi isa-isa? Yung iba 0961 55 1 8999. So yung iba naman depende kung paano ba yung pagkakahanay ng mga o pagkakalagay ng mga numero. Yung iba naman 09615 51 8 39. May mga ganon. So iba-iba. So kung papansin natin, napakahirap talaga. So lahat naman pwede, lahat tama. So maaaring nasa may-ari na tindahan kung paano niya isusulat ang iyong numero. Pero sinubukan na ba natin magpa-load gamit ang wikang Pilipino kapag binabanggit natin ang ating numero? So anong Tagalog ng 0? Ang Tagalog ng 0, wala. Paano na yung sabihin? Papaload nga po. Ito po ang aking numero. Wala. Umpisa mo sa wala. So baka ikaw ay batuhin ng tindero. Kasi sinumula mo sa wala. Papaload nga po itong aking numero. Wala. So doon pa lamang sa wala, baka pinagsaraduhan ka na niya ng tindahan. Pero kung pagpapatuloy mo naman, sige po, itong aking numero,
wala siyam, 61, 25, 18, 3 siyam. So, ganun po, pwede yung maging basehan ng iyong pagbanggit ng iyong numero. Pero pwede nga rin naman sabihin na isa-isa gaya ng ginawa ni Ginoo Mark Angelo at ni Binibining Windel Marie. Ano po? So, lahat ng iyan ay pagpapakita lamang na tayo ay natatakot na gamitin ang wikang Pilipino sa ating mga usapan o sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Papakita lamang din na ang wikang Pilipino ay hindi gaano binibigyang pansin. Na kung tutuusin, mas nangingibabaw ang wikang Ingles sa ating pang-araw-araw na ginagawa, lalo't higit sa paaralan. Okay. So, ano nga ba ang layunin ng intelektualisasyon ng wikang Pilipino? So, gaya nga ng aking binabanggit, magamit ang wikang Pilipino bilang wika ng karunungan at sa scholarly na talakayan. So, nakakatuwa sapagkat mayroon tayong mga guro na nagpapasiklab ng alab ng wikang Pilipino. At yan nga, sige na, sa Binibining Jennifer Posilero. Kung mapapansin ninyo, ano nga ba ang maitutulong ng wikang Pilipino sa kursong engineering? Ano? Sapagkat kung mapapansin natin, halos lahat puro mathematics. Ano ba tulong nito sa ating kurso? Okay. So, intelektualisasyon ng wika. So, ito ay isang proseso upang isang wikang hindi intelektualisado ay maitaas at mailagay sa antas na intelektualisado nang sa gayoy mabisa magamit sa mga sopistikadong lawak ng karunungan. So, napakaunti ng kaalaman ko pagdating sa engineering. Kaya naman, masasabi kong hindi ko gaano maipapakilala sa inyo ang mga wika na ginagamit sa engineering. Kaya naman, sa tulong ninyo, nais kong hindi man ako maging daluyan ng pagkatuto nyo ng wikang Pilipino na gamit sa kursong engineering, maging kayo ang maging daluyan sana kung paano nga ba natin maisasabay ang wikang Pilipino sa iba't ibang wika, tulad ng Ingles o ng mga Nihongo, Nihongo. Sana dumating ang araw na kayo mismo ang maging daluyan ng pagkatuto ng mga kliyente ninyo o ng mga nasasakupan nyo, na kung saan mas naipapakita ninyo o mas nagagamit ninyo ang wikang Pilipino sa inyong larang. Okay. So, ano nga ba yung mga hadlang na kinakaharap ng wikang Pilipino tungo sa intelektualisasyon? So, alam ko na napakarami sa inyo na sinasabing walang kakayahan ang ating wika bilang wikang intelektual. So, masasabi kapag ikaw ay nasa Pilipinas at wikang Pilipino, sabi nga nila sa Tagalog lamang alam mong wika, ay hindi ka masasabing matalino. Yes, tama po. Hindi ka matalino kung hindi ka marunong mag-Ingles. Hindi ka matalino kung hindi ka marunong mag-Pilipino. So, ibig sabihin, dalawa ang batayan na pagiging matalino sa Pilipinas. Kailangan mahusay ka sa Pilipino at kailangan mahusay ka rin sa Ingles. Tama ba o mali? So, kung papansinin natin maigi, mas marami ang nag-aaral ng wikang Ingles upang nga makasabay tayo sa pandaigdigang pakikipagtunggali. Pero kung papansinin natin maigi, ang wikang Pilipino ay maaaring makasabay. Ang wikang Pilipino ay masasabi nating wikang intelektual. Marami ang mga Pilipino ang nagtataguyod ng wikang Pilipino upang mas mapayabong. Pero karamihan sa kanila nga ay tinuturing na hindi intelektual. Kaya naman, nasa sa atin ding mga Pilipino kung bakit tayo nasasabihan ng dayuhan na hindi tayo matalino. Sapagkat tayo mismo ang nagsasabi na ang wikang Pilipino ay hindi interesadong wika. Tayo mismo ang nagsasabi na ang Pilipino ay hindi dapat gamitin kapag tayo ay nasa ibang bansa.
Kapag tayo ay may kaharap na dayuhan sa ating sariling bansa, ano ang ating ginagamit? Ginagamit natin ang kanilang wika, lalo't halimbawa ang Ingles. Sinubukan ba natin kausapin sila gamit ang ating wika? Kaya naman, ano nangyayari? So parang nasasawalang bahala ang ating wika. Okay, number 2, nangangamba ang mga Pilipino na maiwan sa kaunlarang pag-iisip kung tumiwalag tayo sa wikang Ingles. Yun nga, gaya ng aking paliwanag, para bang ang wikang Pilipino ang siya maghahatid sa paglubog ng bansa. Kung mapapansin natin si dating President Noynoy Aquino, siya lamang yung ating presidente na nagpakilala ng wikang Pilipino. Sa kanyang sa mga talumpati niya, sinusubukan niyang makapagsalita ng wikang Pilipino sa lahat ng kanyang talumpati. Kaya naman, nakakatuwa na ang ating pinakamataas na opisyal ng bansa ang siyang kasama natin sa pagtataguyod ng Pilipino tungo sa intelektualisasyon. Okay. So from 1987 to 2001, isinagawa ang pagbubuo ng mga diksyonaryo at glosaryo. Katulad nga ng binabanggit ko. So itong aking pinagbabatayan o ang aking Biblia sa pagtuturo ng talasalitaan o bokabularyo sa Pilipino ay isa sa nagtataguyod ng intelektualisasyon ng Pilipino. So andito nakarehistro ang mga wika na dapat nating, masyado madulas ang buko, na dapat nating gamitin. So gaya ng binanggit ko kanina, nakalagay ba ang mga salitang pinasagot ko sa inyo kanina, katulad halimbawa ng salipawpaw, na malalim na salita daw ng mga Pilipino sa eroplano. Pangulong hatinig, yung headset, ay hindi mo makikita talaga dito sa diksyonaryo. Kaya naman nakakalungkot isipin na mayroon tayong mga salita na makikita sa internet na hindi naman talaga naisama sa diksyonaryo o sa glosaryong Pilipino. Pwede ba natin siyang gamitin? Gayong hindi naman siya nakarehistro sa diksyonaryo. So mayroon tayong mga linguista o yung mga nag-aaral ng wika na nagtataguyod ng sa pagbubuo ng iba't ibang wika o sa iba't ibang katawagan sa science, sa mathematics. Kaso lamang hindi siya binibigyang pagkilala ng Surian ng Wikang Pambansa o SWP. O sila yung mga ito yung organisasyon ng gobyerno na kung saan sila yung nagtataguyod kung paano ba mapapaunlad pa ang wikang Pilipino sa ating bansa. So pag pinag-uusapan nga ang diksyonaryo at glosaryo, ito ang ating Biblia. Ibig sabihin, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga salitang makikita lamang natin sa internet. Bakit? Sapagkat marami ang mga nag-iimbento, marami ang nangangampat, sabi nga sa wikang Baler, na mga salitang ating nakikita o ginagamit na. So kung dati, ako ay napaniwala rin na ang Tagalog nga ng toothpaste ay pasimada, maaring tama, maaring mali. Bakit maaring tama? Bakit maaring mali? Nakakatuwang isipin na mayroon mga nangangampat ng salita, katulad nga ng Tagalog ng toothpaste ay pasimada, ngunit hindi makikita sa ating diksyonaryo. Ibig sabihin lamang yan na mayroong isang tao, o grupo ng tao, o organisasyon na nagtataguyod na mabigyan ng katumbas sa salita ang mga wikang Ingles natin na salita. Katulad nga ng toothpaste, bagamat ang aeroplano ay bagamat ang airplane ay may katumbas ng salitang aeroplano, pero kung papansinin natin na para lamang siyang tinagalog,
ginawa lamang siyang Pilipino, pero yung sa Lipaw-Paw parang mas nakakatuwang isipin na mayroon tayong sariling katumbas na salita. Ano? So anong aking punto? Siguro kung gagamitin natin pare-pareho ang mga salitang hindi matatagpuan sa diksyonaryo, ano? Sapagkat yun nga ay hindi mga nakarehistro ng wika, ay pwede natin ito maisama sa pagbuo ulit ng diksyonaryo. Ano? Kung patuloy natin gagamitin halimbawa yung pasimada. Mabili nga po ng pasimada. Ano sabihin mo sa tindera? So hindi kanya maintindihan. Ano? Pero kung ipapaunawa mo sa kanya na ang pasimada ay toothpaste, at yun ay ang salitang pasimada ay kakalat na sa lahat ng tainga ng ating mga kaibigan, kakilala o sabihin nga natin sa nakararaming Pilipino, maaaring ang pasimada ay maisama na sa pagbuo ng diksyonaryo o yung mga iba pang mga salita. Ibig sabihin lamang na ang mga salitang ating kinakampat ay malaki ang kontribusyon sa pagbuo o pagpapaunlad ng wikang Pilipino. So sa aking pag-aaral ng ng doctorate ng Filipino, so ayon doon, hindi natin dapat hindi natin dapat hadlangan ang mga bagong salita na nabubuo sa kasalukuyan sapagkat ito ay makakatulong sa pagpapaunlad ng ating wika. Okay. So, para karagdagan pa doon, variety ng Pilipino na magagamit sa pagtuturo ng mga Pilipino sa lahat ng larangan ng karunungan mula sa antas ng primarya hanggang sa pamantasan, kabilang na ang pag-aaral ng graduado. So, kung papansinin natin maigi nga, so, yung paggamit ng wikang Pilipino ay ginagamit nung ikaw pa ay nag-aaral ng elementarya o ikaw ay nag-aaral ng undergraduate studies. Ibig sabihin, kayo mga nasa college, ay pinag-aaralan ang Pilipino. At kapag nag-aral pa kayo ng graduate studies, pag-aaralan nyo pa ulit ang Filipino. Ganyan ipinapakita na ang Pilipino ay intellectualisado. So hindi pa rin ito sapat upang masabing intelektualisado ang wikang Pilipino kung ikukumpara sa wikang Ingles o sa iba pang wika. So tayo nga lang nagsasabi na hindi nga sapat ang pag-aaral ng wikang Pilipino para masabing ang wikang Pilipino ay intelektualisado. So nasa ating mga kamay kung paano nga ba natin may papakita at may paparamdam na ang wikang Pilipino ay talagang malakas, na ang wikang Pilipino ay hindi matitinag, na ang wikang Pilipino ay wikang intelektual. Kaya naman, nasa ating mga kamay, nasa inyong mga karunungan, taglay, kung paano tayo makakasabay sa wikang Ingles. At alam ko na ang engineering ay may hirapan, na mapaigting ang wikang Pilipino sapagkat wala naman sa inyong mga kamay kung paano nga ba mapapaunlad ang wikang Pilipino sapagkat ito ay nasa taas o nasa ating mga opisyal o ng mga taong binigyan ng pagkakataon upang mapaunlad ang wikang Pilipino. Kami mga guro sa wikang Pilipino ay gayon na lamang ang tulong na binibigay sa ating wikang pambansa upang ito ay mapaunlad pa. Pero karamihan sa mga kabataan ngayon, lalo't sa mga nag-aaral, ay kaunti lang maitutulong para nga mapaunlad ang wikang Pilipino. Lalo't nga sa engineering. Gaano ba kadalas ang paggamit ng wikang Pilipino sa inyong pag-aaral? Baka out of 10, baka 0.5 ang paggamit ng wikang Pilipino. So nakakalungkot. So magpatuloy tayo. Yan. Saan mga larang may tuturing na intelektualisado ang wikang Pilipino? So madalas sa panitikan, araling panlipunan, edukasyon sa pagpapakatao. So X siya pagdating sa agham, matematika. So sabi ko nga kanina, sa elementary grades 1 to 3, tunuturo ang mathematics sa Filipino. Pero pagdating naman ng 4, 5, 6 hanggang
kolehiyo ay Ingles na. Bakit hindi siya ipinagpatuloy hanggang kolehiyo? Kasi kung naunawaan ng mga mag-aaral ang Pilipino sa primarya, bakit hindi siya maunawaan pagdating sa sekundarya? Okay. So, vernacularisasyon at Pilipinasyon. So, ayon sa mga pangkat academic, ang guro ang kailangang intelektualisahin ang Pilipino sa kanyang pagtuturo upang mas matuto ang mga mag-aaral. So, ibig sabihin, nasa aming mga guro kung paano nga ba papagyayamanin ang Pilipino, para mas matuto ang kanyang mga mag-aaral. Ang kaso nga lamang, sa inyong kurso, mai-intelektualisado ba ang Pilipino kung gayong wikang Ingles ang ginagamit? At alam ko rin naman na hindi nyo mas lalo maintindihan kung ito ituturo nga sa Pilipino. So, hindi posible makakuha ng karunungan sa pamamagitan ng isang wikang hindi intelektualisado. So, wala naman talagang wika ang matututo. Wala naman tao matututo sa wikang hindi intelektualisado. So, ang ating wika ay intelektualisado. Gayon nga lamang ay hindi siya binibigyang pansin na mga nakakataas sa atin. Kaya naman, sinasabi ng karamihan nga na ang wikang Pilipino ay hindi kayang tumapat sa wikang Ingles. Sa pagpapatuloy, sinasabing ang wika upang ituring na buhay ay bukas sa pagpasok ng mga bagong salita. At ito ay may ugnay natin sa kasabihan sa Ingles na variety is the spice of life. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa wika ay hindi makasasama. Maaari itong tignan bilang isang proseso ng pag-unlad at pagyabong. Isang magandang pangyayari sa pagpapayaman sa wika. Di ba nakakatuwa rin na magkaroon tayo ng mga kaklaseng magkakaiba ng paniniwala, magkakaiba ng opinion o saloobin. At ito ang nakakapagpaganda sa ating buhay. So magkaroon tayo ng ma-encounter natin yung isang taong masama, isang taong makakasira ng ating buhay, pero doon tayo lalakas. Gayon din naman sa ating wika. So bakit hindi natin i-entertain yung mga wikang dayuhan at bigyan natin ng katumbas na salita o mismo isama nga natin yung kanilang wika sa ating wikang ginagamit sa araw-araw. Mula doon, mas magiging maganda o magiging mayaman ang ating wika. So, ayon kay Pamela Constantino, so mahalaga daw ang pagkakaisa at pagkakaiba. So, ano yung pagkakaisa at pagkakaiba? So, pagkakaiba tungo sa pagkakaisa. So, parang nakakalito, di ba? So, paano tayo magkakaisa? Gayong tayo ay magkakaiba. Nakukuha nyo? Na parang, paano nga ba? So mamaya natin intindihin. So naniniwala siya may malaking kinalaman ng ugnayan ang wika sa lipunan at ang lipunan na isang masining na kultura. Dagdag pa niya, ang kultura ay hango sa mga tao at ang wika ay nagpapahayag na espiritu o kaluluwa ng mga tao na bumubuo sa lipunan o komunidad. So ibig sabihin, tanggapin natin yung kaibahan ng isa sa isa. Kaibahan tignan nating maigi kung paano nga ba tatanggapin ni Ma'am Jennifer ang ideya ni Ma'am Windel. So paano nga ba tatanggapin ng 93 na participants ang ideya ng isa. So papansinin natin maigi kung iugnay natin sa ating tinatalakay na wikang Pilipino, masyayaman daw ang wika at magkakaisa tayo kung ang mga wikang naiiba o pumapasok sa ating bansa ay ating tatanggapin ng buo at hindi natin siya i-etsepera o i-reject kasi kailangan siya. Kailangan natin siyang tanggapin sapagkat ito yung bago. Ito yung dapat na sumabay sa ating kasalukuyang panahon. Like for example, paano nga ba natin bibigyang pansin ang salitang bago na selfie?
Ay, wag natin yung tanggapin. Ingles yan. So pag hindi natin tinanggap yung salitang naiiba, paano tayo makakasabay sa mundo? O groupie tayo, ay hindi, wag natin gamitin yan. Baka mas tumami na ang wikang Ingles sa ating bansa pag tinanggap natin ang mga yan. So, kung ganun ang ating pag-iisip, ay hindi nga tayo magkakaisa. Kaya nga sinasabi na ang pagkakaiba ay tungo sa pagkakaisa. So, tanggapin natin yung mga kaibahan, yung pagpasok ng mga salita upang gayon ay makasabay tayo sa pagbabago ng panahon. Okay. So, dako na tayo sa rehistro ng wika. Alam kong tinalakay nyo na to nung kayo ay nasa junior high school, senior high school, o maging sa kolehiyo. Pero bigyan din natin ulit ng pansin. So, sa isang akademikong pagbasa, madalas tayo nakakatagpo ng mga salitang biglang mala sa iba ang kahulugan o hindi akma ang pagkakagamit dahil sa kahulugan taglay nito. So, marami tayong ginagamit na wika, pero minsan hindi natin siya alam intindihin. Alam natin minsan ang kahulugan, pero parang pag inunawa natin o narinig natin sa ibang tao, parang iba ang kahulugan sa kahulugan na gusto mo. So dapat natin tandaan na maraming salita ang nagkakaiba-iba ng kahulugan ayon sa larangang pinaggagamitan. Natutukoy lamang ang kahulugan nito kung malalaman ang larangang pinaggamitan nito. Ito ang tinatawag na rehistro ng wika o register ng wika. Sa madaling salita, so mayroon tayong mga tinatawag na fields sa Ingles o larangan o larang. So magkakaiba-iba ang ating wika depende sa larangang iyong kinakaaniban. Like for example, kung hindi ka estudyante ng Bachelor of Science, Bachelor of Secondary Education, o hindi ka mag-aaral ng Bachelor of Science in Forestry, ay hindi mo malalaman ang mga terminolohiya na ginagamit nila o yung mga register ng wika na kanilang ginagamit sa pag-aaral. Kaya naman, kayo lang din magkakaintindihan mga nasa engineering course or engineering classes sapagkat kayo nga naman ang nagkakaalaman ng mga salitang nakalagay sa inyong kurso. Okay. Dagdag pa dito, tinatawag din espesyalisadong termino gaya ng mga salitang siyentipiko o technical na natataglay ng iba't ibang kahulugan sa iba't ibang larangan o disiplina. Sabi ko nga sa inyo kanina na sa bawat fields o sa bawat larangan ay may kanya-kanya tayong wika. At hindi nyo maintindihan ang isang wika kung hindi nyo ito pinag-aralan o hindi kayo kaanib sa isang lugar. Like for example, ikaw ay taga Aurora at madalas mong ginagamit ang word na kampat kapag sinasabi mo hindi mo may bagong salita, kinampat ko lang yun, like for example. Pero pag pumunta ka sa Nueva Ecija at ginamit mo nga yung kampat, ay hindi ka nalang maintindihan ano yung sinasabi mo. Kasi nung ako ay nag-aaral nga sa kabanatuan ng aking doktorahi, ginamit ko yung word na kampat. So, rehistrado ang kampat sa ating wikang Valeriano, ating wikang Baler. So, akala ko naman ang kampat ay maintindihan ng mga nakatira sa kabanatuan o may mga classmate din ako sa Pampanga, sa Batangas. At hindi nga nila naintindihan. So, ibig sabihin, ang salitang kampat ay rehistrado lamang sa Baler. Ibig sabihin, hindi ka nga pwedeng gumamit ng salita kung ang kaharap mo ay ibang tao. Ibig sabihin, halimbawa, sa kurso ninyo engineering, gamit kayo ng gamit ng mga salita. Tapos hindi ka naman naintindihan ng kausap mo sapagkat hindi nga siya nag-aral. Ayan. So, shout out kay Jayden Mercado, nag-leave na siya. Ayan. Hindi nga siya rehistrado. So, ibig sabihin, huwag tayong gagamit ng salita na hindi maintindihan ng ating kaharap. So, kung tayo ay nasa field of engineering, so tayo magkakaintindihan.
So kung tayo ay nasa field ng education, tayo din magkakaintindihan. Baka kasi yung mayroong kayong termino na kayo-kayo lang ang makagamit o kayo lang din makakaintindi. Pero hindi naman sinasabi kung hindi niyo pwedeng gamitin. Baka naman mayroon tayong mayroon kayong mga termino na maintindihan din ng mga nasa ibang fields. So mamaya tingnan natin kung ano nga ba mga pagkakaiba ng mga salita. Okay. Like for example, ano ang CA? Kung papansinin niyo, napakarami ng pagkakagamit ng CA. Like for example, ang CA sa medisina ay cancer. Mayroon kang CA, sabihin nila. Ibig sabihin may cancer ka pala. So, pag pinag-usapan naman nutrition, ang ibig sabihin pala ng CA ay calcium. Sa communication, communication arts. Civil aeronautics, sa kursong aeronautics. Sa chartered accountant, chief accountants, accounting, chronological age. At coast artillery at consular agent. So, yun yung mga pagkakaiba ng salita o register ng wika sa iba't ibang larangan. So mahalaga matukoy ang larangan kung saan ito ginamit upang hindi pagkamali ang kahulugan ng salita at maging madali ang pag-unawa rito. Ibig sabihin na maging malawak ang ating kaisipan. Baka naman ang sinasabi niya ay like for example sa ating halimbawa, mayroon kang CA, parang ganon. Ang pakaintindi mo sa CA ay cancer. Pero ang tinatanong pala niya halimbawa ay course. Mayroon kang communication arts. Something like that. Kaya naman, kailangan magkaroon ka ng kaalaman sa iba't ibang rehistro ng wika. Idagdag pa natin halimbawa na dapat kung ang pinag-uusapan nyo lamang ay sakit, pero ang kausap mo ay communication arts students, may CA ka, parang ganon. So, magkakalinawan ba kayo? Ibig sabihin, hindi. Kasi ang pakaintindi niya doon sa CA ay communication arts. So, ikaw naman pala, ang sinasabi mong CA ay cancer. Kaya naman, hindi mo siya pwedeng gamitin. Gamitin mo na mismo yung salita. Pero, yan ay mga minimal case lamang, kakaunti lamang ng mga case na hindi pagkakaintindihan dahil sa paggamit ng mga rehistro ng wika. Another example, withdrawal. So alam na alam yan ng mga sumasahod, o mga may sahod na may pera. So pero sa military, pag sinabing withdrawal, pag-atras o pagsuko. Pero pag pinag-usapan nga ang kaperahan, pagkuha ng salapi sa bangko. Pero kapag sa science, yan, tuwang-tuwa ang kalalakihan dyan. Ayan, pagpapalabas ng similya upang hindi makapasok sa kaangkinan ng babae. At sa komunikasyon, pagtigil o pagpigil sa bagay na gustong sabihin o gawin. Ibig sabihin, may 4 na ibig sabihin ng withdrawal. O, pwede mo ba sabihin na nag-withdraw ka ba kagabi? Marang ganun. So, kung kausap mo yung kaibigan mo at napakahusay niyang mag-aaral o napakahusay niyang tao, anong pwede niyang isagot na kasunod? Saan? Di ba? So napakahusay niya sapagkat gusto niyang alamin kung ano ba yung gusto mong tanungin. So baka naman ang gusto mong kasi sabihin, ay nag-withdraw ng salapi. Pero kung hindi nga siya nag-iisip at saktong-sakto nung ginawa niya kagabi, ay talagang winidraw ko kagabi. Something like that. Kaya, nakakatuwa na alam natin yung kaibahan ng iba't ibang rehistro sa iba't ibang larang. Okay? So, ano naman ang helmet na binabanggit natin kanina? Nagamit ng isang engineer. Pero may ano yan? Hard hat? Ano ba tawag doon? Tama ba? Hard hat po, sir. Yes po, sir. Hard hat po. Hard hat. Matigas na sombrero. Parang gano'n. So, kung papansinin natin yung helmet, sombrerong pananggalang na ginagamit ng mga trabahador sa konstruksyon o sa larangan ng inhenyerya. Pero,
papansinin natin na ang helmet din ay ginagamit sa produkto, ulo ng manok na itinutuhog at iniihaw at kadalasan ibinebenta sa lansangan. Pero mayroon din gumagamit sa panitikan na imbes na sabihin niyang hindi patuli, ang ginagamit niya, mayroon pa siyang helmet. O parang bata pa, parang ganon. Papansinin natin, nakakalito ang paggamit ng helmet kung wala kang babanggiting larang. May helmet ka pa ba? Something like that. Ano yung sasagot mo? Oo, mayroon pa akong isang helmet. Pero kung sinagot mo ay, may helmet pa ako, ibig sabihin, maaaring makalito. Kung sabihin niya, may helmet pa ako, hindi pa ako tuli. So matatawa yung isa kasi yun pala ang gusto niyang tanungin sa'yo. Kasi nahiya siyang sabihin o marinig na ibang tao na hindi ka pa tuli. Tuli ka na ba? Pero ang ginamit mo ay, may helmet ka pa ba? So anong pwede mong sabihin? Wala na ako. May helmet pa ako. Pero, ano ang pwedeng pakaunawa ng mga nasa paligid ninyo? So maaari ang nagtatanong ay nagsasabi kung mayroon pa bang extrang helmet. Pero, dahil naiintindihan mo naman yung gustong tanongin nung talaga nagtatanong, so sasabihin mo talaga, may helmet pa ako. Nang pinag-uusapan nyo pala ay tungkol sa ari. So, mahalaga malaman mo talaga kung ano ang tinutukoy ng taong kausap mo. O baka naman pala gusto niyang tanongin kung mayroon ka bang helmet na ulo pala ng manok. Okay. So, kung pansinin natin maigi ng mga halimbawa, kung papansinin nyo, sa larangan ng musika, ang ibig sabihin nila ng komposisyon ay piyesa o awit, pero sa lengguwahe ay sulatin. So, issue. Talon tayo sa issue. Sa politika, pag sinabing issue, ay usaping pampolitika o panlipunan. Sa pamamahayag, bilang ng labas ng pahayagan. Pero, sa ating pang-araw-araw na ginagawa, pag sinabing issue, ano ito? Chismis. Masamang balita tungkol sa iyo o sa iyong kamag-anak. So, iba-iba ang kahulugan ng issue. Depende nga sa usapan. Okay, so skip na natin yung iba. Yan. Operasyon. Yan. So, sa medisina, ang tawag yan ay pagtitistis. Pagtatanggal, halimbawa, ng isang parte ng iyong organ. So, paggawa naman, pagpapalakad ng makina o opisina. So, sa militar, pagsagawa ng isang plano. Pero sa ibang, halimbawa, sa lingwahe ng mga bakla, pag sinabing operasyon, madalas ginagamit yan kapag pupunta ang grupo ng kabaklan, like for example, sa isang lugar para maghanap ng kanilang mabibiktima, ng kanilang magiging jowa. Ang tawag doon ay operasyon. So kung papansinin nyo, 4 ang ibig sabihin ng operasyon o higit pa. Kaya naman, mahalaga nga maintindihan natin na ang isang salita ay maaaring rumihistro sa 4 na larang o larangan. Okay. Kung papansinin natin ang mga salita, mababasa natin monitor, printer, scroll, ship, delete, etc. So, ang mga salitang iyan, sa tingin nyo ay saan makikita o nagagamit? Alam ba yan ng mga matatandang hindi nag-aral? Sabihin nyo, halimbawa sa inyong lola na hindi naman nakaabot, like for example, ng computer. Maunawaan ka ba niya sa iyong mga sinasabi? Halimbawa, may assignment kayo, bigyan ng definisyon o kahulugan ang mga sumusunod na salita at ikaw ay magtatanong sa iyong lola. Dahil alam mo na siya ay nauna nag-aaral sa iyo. Sabi nga natin, nauna siya nag-aaral sa iyo pero hindi niya pinag-aralan ang mga salitang yan, ay wala siya may sasagot sa iyo. Kaya naman, dapat kailangan lumapit sa mga taong natutukoy ang kahulugan ng mga salitang yan. So, pansinin natin mga maigi. So, may mga salita sa loob ng kahon na ginagamit mo kapag wala ka sa harap ng computer o kapag hindi ka nagko-computer. So, ano-ano ang mga yan?
Ano-ano ang mga yan? So, ginagamit mo yung delete, sa cellphone. Ginagamit mo ang network, hindi lamang sa computer, kundi halimbawa sa istasyon. Ginagamit mo ang virus, hindi lamang sa pag gumagamit ng computer, kundi kapag ikaw ay nagkaroon ng sakit. Ginagamit mo ang cut, kapag ikaw ay gugupit. Ibig sabihin, ang mga iyan ay nakarehistro sa computer, ang iba naman ay nakarehistro sa ibang larang. So ito, naghanap ako ng mga kagamitan ng mga inhinyero, at tunay nga naman na nababasa ko ang ilan. Rehistrado yan sa larang ng engineering, pero hindi ko siya alam kung paano gamitin. Ang ilan lang naman, At tinangka ko rin siyang isalin, sa wikang Pilipino, at ako ay nahirapan. Sige, try nyong isalin ang mga yan sa wikang Pilipino. At isama yan sa pang-araw-araw niyong ginagawa. Tignan ko kung maiintindihan kayo ng mga taong mga karap ninyo. Halimbawa, isalin mo halimbawa sa Pilipino ang combo kits, ang cordless tools, ang cordless bear tools, batteries, power tools, at try kayong bumili sa handyman, like for example ng mga yan. Pero hindi nyo gagamitin yung mga salitang English na yan. Kundi ang gagamitin nyo ay Filipino. Tinangka nyo siyang Tagalogin. O kaya naman hindi nyo alam ang tawag, pero bibili kayo, depende, gamit ang definition. Meron po ba kayong pamputol ng kahoy o ng bakal? Dahil hindi nyo alam yung English, like for example, ano bang tawag dun sa pamputol? Access, like for example, ano yun? Sa Tagalog, palakol. Hindi nyo nga rin masabi yung palakol. Basta ang alam nyo na pamutol. So nakakatuwa na malalaman nyo na ang English pala nun ay access or palakol. Kung yung mas mahirap na wala talagang salin sa Pilipino, like for example, air compressors. Bibili ka sa handyman o sa isang hardware. Meron po ba ka ditong hangin na pinagsasama-sama, di ko alam. Parang ganyan, di ba? Basta po yun, with matching demonstration pa. Air compressors yun. Pero binigyan nyo siya halimbawa ng Tagalog. Yun ba yun? Tagalog ba nyo yun? Like for example, sabihin nung tindera o salesman o sales lady, yung ba Tagalog yung air compressors? Yun sa ginamit mong Filipino. Kinampat mo lang yun, Opo, yun po talagang Tagalog, for example. So yun, so tuwing mayroong bibili, at ginamit mo yun, tapos yun din ang babang, yun po ba, yung halimbawa, hangin pang, ano man tawag dyan, panlabas, pang pasok, something like that. Yun ang gagamitin niya sa susunod. Ibig sabihin, sa kinampat mo salita, tinry mo Tagalogin ang mga salitang yan, ay baka ikaw ang maging susunod na bayani ng wikang Pilipino. Kasi sa pangangampat natin, minsan, yun yung nagiging way para nga madagdagan yun ang magiging way para yumaman ang ating wikang Pilipino. Kasi sa pangangampat ka naman talaga nagsimula ang mga wika, sa pag-iimbento. Wala namang wikang basta lamang sumulpot. Sumulpot siya, kinampat siya, at yun yung ginamit sa pang-araw-araw ng mga tao nakarinig. So what if try nating isalin sa engineering course ang mga salitang yan?
makakatulong kaya ito para mas mapalawak, mas maging mayaman ang ating wika at mas maintindihan ang engineering o ito ay makakapagbabagsak lamang sa ating sa ating wika? 'Di ba Doc Toby, ano po? mag-share lang ako, sir. Kasi Sige po. yung intelektualisasyon ng wika po, bagamat yung larangan ng inhinyera ay nasa agham at matematika, pero pag nasa mismong construction ka na, mismong gawaan ka na, ang kausap mo ay mga karpintero, yung mga ganon. Yung mga gamit nilang salita po ay Tagalog. Hindi sila masyadong pamilyar sa wikang Ingles. Halimbawa, pag sinabi na masilya, yung pagpa-plaster sa pader, ang gamit ng ating mga karpintero ay Tagalog. Kaya yung mga inhinyera, bagamat nung nag-aaral sila, wikang Ingles, pag nasa construction ka na, wikang Tagalog yung ginagamit. Kaya nagiging pamilyar din sila sa wikang Filipino. Sa nakakatuwa Ma'am Windel. So ibig sabihin, yung ating mga inhinyero o engineer ang natututo sa ating mga pangkaraniwang mamamayan o mga hindi nakapag-aral naman sila maaari ng mga karpintero. Doon pa tayo matututo, ano? Kaya Parang two-way street po, sir. two-way Natututo yung iba, natututo yung inhinyero, natututo yung inhinyero, may mga pagkakataon, natututo din yung ano. Pero yung mga inhinyero, pag nasa field ka na talaga, yung mga makukuha mong kaalaman, makukuha mo talaga dun sa mga matagal nang gumagawa ng mga bagay na yun. Halimbawa, yung mga karpintero, mga ganyan. Yan, ma'am. Sige po, nakakatuwa na mas alam pa ng mga karpintero yung mga wikang Tagalog. Kasi nga naman, siguro bilang lang yung guro ng engineer ang nagtuturo na ang Tagalog ng ganito ay ganyan. Kaya naman siguro kapag siguro yung mga kabataang nandito ngayon, alam ko magiging guro kayo ng engineering, magiging engineer kayo sa hinaharap. Bakit hindi niyo i-try gamitin ang wikang Pilipino habang kayo ay nag-aaral? Para naman para pagdating naman sa inyong actual ay alam niyo na, hindi na kayo tatanong, ano po ito, ganito, ganyan. Nakakatuwa naman, Windel, na natututo tayo, although both ways naman siya, two ways, natututo tayo sa kanila, natututo rin sila sa atin, pero mahalagang dapat alam natin na yung mga terminolohiya sa Pilipino. Tama po Yun na kayo, nga sir. sinasabi ko na rehistro ng wika. Na kapag hindi ka engineer, hindi mo maintindihan yung mga terminology na ginagamit ng mga carpenter. Okay. So, mapapansin din na ang ilang termino ay ginagamit sa ibang larangan at naiiban ang taglay na kahulugan nito. So, namali lang po pala yan. Yung kanina pa yun, nabanggit ko na. Yan. So, pansinin din natin maigi. Halimbawa ng register na salitang kapital na may kahulugang puhunan sa larangan ng pagninegosyo at may kahulugan namang punong lungsod o kabisera sa larangan ng heograpiya. So, ibig sabihin, ang tanong naman kasi minsan, anong kapital? Halimbawa ng Aurora. Ano sabihin mo? Baler. So, hindi mo pwedeng sabihin na may kapital ka ba? So, ang tanong sa may pangnegosyo o sa puhunan, may. Pero kapag ang pinag-uusapan ay lugar, saan? Ano? Ibig sabihin, sa pag mga ganong klase ng katanungan, nagkakaiba nga naman talaga ng sagot. So, bawat profession ay may register o espesyalisadong salitang ginagamit. Ibang register ng wika ng guro sa abogado, iba rin ang sa inhinyero, game designer, at negosyante. Kaya naman po, ulit-ulit nating babanggitin, ulit-ulit nating gustong bigyan diin na ang mga rehistro ay gamitin natin sa tamang lugar, gamitin natin sa tamang tao, at gamitin natin sa tamang panahon. Sapagkat baka magkaroon tayo ng miskomunikasyon, ay magkaroon lamang tayo ng kaalitan o
sabi nga natin ng pagitan sa ating kaibigan o nakakausap sa pang-araw-araw. So dahil iba-iba ang register ng wika ng bawat profesyon at nababago ang kahulugan taglay ng register kapag naiba ang larangan pinagagamitan nito, itinuturing ang register bilang isang salik sa variety ng wika. So ang register ng wika po ay variety lamang siya ng wika. Ibig sabihin, pag sinabing variety, pagkakaiba-iba. So sa Pilipinas, may tuturing na ang lahat ng wika na nasa ating bansa, dialekto o vernacular, ay mga variety ng wika. Paano sinabing variety? Ibig sabihin, nagkakahawig-hawig sila. Parang katulad halimbawa sa variety ng mangga. Sinabing variety ng mangga, mayroon tayong Indian, mango apple, ano pa ba? Manggang kalabaw. So variety yun ng wika, pero mangga pa rin sila. So pag sinabi naman halimbawa sa Ilocano, Cebuano, Pampango, bakit parang may pagkakahawig-hawig pa rin ng wika? So, ibig sabihin niyan, Pilipino silang lahat. Kaso nga lamang, sila ay variety ng Pilipino. Okay. At ito. So, profession o larangan. So, syempre, sa guro, estudyante, sa doktor, nurse, abogado, kliyente, pari, parokyano, tindero, tindera, suki, driver, konduktor, pasahero, artista, tagahanga, politiko, nasasakupan na mamamayan. Sa inhinyero o sa engineer, ano po ang tawag sa binibigyan nyo ng serbisyo? Karpentero ba? Ano po? Kliyente po. Kliyente rin. So, katulad Kliyente din rin ng abogado. So, pwede nyo rin po naman binibigyan serbisyo ang mga karpentero o depende sa kung ano ba yung kahingian ng sitwasyon. So, yun. So, alam din dapat natin yung kung ano nga ba yung ating binibigyan ng serbisyo. At syempre, sabi ko nga sa mga salitang ating mga ginamit kanina, ay hindi tayo basta-basta nga mangangampat. So kanina, isinusulong ko yung pangangampat. Yung paggamit ng mga wikang sariling atin o bigyan natin ng katumbas na salita, yung mga sumusulpot na wikang banyaga. Kaso nga lamang po, ay nasa ilalim tayo ng batas. Lalo na batas ng surian ng wikang pambansa. So hindi tayo basta-basta magsasalin ng wika na makakalito sa nakakaraming Pilipino. So wag na natin sabihin ang kahulugan ng pagsaling wika. So mayroon tayong mga halimbawa rito na binago ang baybay. Like for example, abstract. From English na abstract. Development, locomotor, diction, record, computer. So mayroon naman tayong mga halimbawa ng baybay na cake, hindi cake, encode, hindi encode, jogging, hindi jogging, type, cute, this. So papansinin niyo maigi, so bakit dito sa unang mga halimbawa ay parang itinagalog, ipinilit na Tagalogin. So dito naman hindi siya itinagalog. Kundi inilagay mismo sa Pilipino yung mga salitang English. Kung ano yung English niyang salita, yun din ang ilalagay mo, gagamitin mo sa pangungusap habang ikaw ay nagsusulat o nagsasalita. So, mayroon kasi po tayong tuntunin sa wikang Pilipino, na hindi ka basta-basta magtatagal o hindi mo basta-basta tutumbasan ang wika, na dayuhan sa wikang Ingles, sa wikang Pilipino. Madaling salita, sabi ko nga kanina, madaling mangampat, oo. Kaso, mayroon tayong sinusunod na panuntunan o alituntunin. Ang kaso nga lamang po, wala nagtataguyod ng mga salitang wala nagtataguyod ng mga katumbas na salita. So, ibig sabihin, kung ano ang Ingles, hiramin natin sa Pilipino. Ang kinakabahala nga lang namin mga guro sa Pilipino o ng mga nagtataguyod ng Pilipino o linguista, kung dumating o humantong sa panahon na puro hiniram na lamang ang wika sa wikang Ingles, baka matabunan ang wikang Pilipino. Kaya, anong pwedeng gawin? So magkaroon tayo ng isang organisasyon na yung mga wikang Ingles,
na pumapasok sa ating bansa ay bigyan natin ng sariling terminolohiya o katumbas ng salita. Bakit ang Japan? Bakit ang Korea? Mayroon silang organization na kung saan kapag may bagong wika, o may bagong gamit na dumating sa kanilang bansa, ay binibigyan nila ng katumbas na salita. Kung nanonood po kayo ng Korean novela o Korean drama, so marami doon mga lengguwahe na kung papansin natin sa subtitle, hindi natin kayang tumbasan. Pero sa Korea, mayroon silang Korean words pagdating doon sa isang bagay na yon. Sa mga pinakita ko kanina mga picture, lahat ng iyon maaari ay binigyan nila ng katumbas ng salita. Pero sa atin, siguro ang kahinaan na nakikita ko sa nagtataguyod ng wikang Pilipino, gamitin sa bigyan ng katumbas ng salita yung mga English katulad ng K, encode. Sa Korean mayroon yung mga katumbas ng salita, pero sa atin wala. Kaya naman, ay nakakalungkot lamang na mas dumarami ang pumapasok, kaysa sa binibigyan natin ng diin ng mga Pilipinong salita. Parang tila ba natatabunan na yung mga sinaunang Pilipino o sinaunang Tagalog kaysa sa mga English o iba pang wikang pumapasok. Okay. At ito pa. Alam na alam yan ng mga engineering. So brick, cement, concrete, sand, reinforcement, glass, plastic, wood, tiles. So register yan sa inyong diksionaryong engineering. Pero hindi yan rehistrado, hindi nyo kaya yan tumbasan. Mayroon bang Tagalog ang bricks? Mayroon, di ba? May Tagalog ang cement. May Tagalog ang concrete. May Tagalog ang sand. Reinforcement, may Tagalog ba? So yun, ladrillo po yung bricks. Yan, si Ma'am Windel. So di ba nakakatuwa, si Ma'am Windel, alam ang mga Tagalog na yan. So yung reinforcement, pero mapapansin mo dyan, bakal yan. Pero, bakit siya tinawag ng reinforcement? So, engineering course lamang, makakasagot na yan. Pero kung ipapaunawa nga sa akin ang mga yan, ay maunawaan ko. Parang pag sinabi mo reinforcement, parang ito yung Tibay. May nasagot sino yun? Ako po. Ay, sige, Michael. Michael ba yun? Apa. Sige. Michael. Bale lang po sa pagkakaintindi ko po. Parang tinawag po siyang reinforcement kasi po siya po yung parang sumusuporta po, parang papatibay po yung isang kumaga po yung isang pader, mga ganun po. Ayan. So yun, reinforcement. So pagpapatibay. Pero kung papansin ninyo maigi, bakal. So kung halimbawa wala siyang salita, ang gagamitin natin dyan bakal. Pero kung ang gagamitin natin dyan ay pampatibay o pampakapit, ay mas maintindihan, na mga nasa mundo mga nasa labas ng mundo ng engineering. Okay. Yan, mas kilala sa round bar. Okay. So, di ba nagkakaiba-iba tayo round bar? Okay, sa glass, salamin. Okay. Plastic, pero kung mapapansin mo doon sa may ilarawan, ano ba yan sila? Parang mga tubo. Pero, yan, rehistro. Pag ginamit mo ang plastic, sa labas ng engineering, ano ang maririnig mong kahulugan? So, plastic, hindi tunay, balimbing, o hindi ka gusto. Something like that. Kaya kung papansinin nyo, nagkakaiba-iba ng gamit. Yung wood, kahoy, yung tiles. Yung tiles, hindi lamang siya ginagamit sa engineering, ginagamit siya sa laro.
mga tiles na kaya naman po talagang rehistro ay maraming gamit, maraming kahulugan. Ano po? So ayan na ulit, pinakita ko yan kanina. So try nating Tagalogin sa abot ng ating mga kaya ay talagang aabutin tayo ng siyam-siyam o hindi nga tayo magkakaunawaan. Okay? So ayan, nag-try ako maghanap ng mga salitang ginamitan ng Tagalog, o ng Filipino rather. So gato, hindi ko siya talaga alam kasi nga wala nga ako sa mundo ng carpentry, engineering, o baka hindi nyo alam ang tawag sa Tagalog niyan. Pero ang alam nyo, Ingles. Bike. Ano bang English? Ano bang Tagalog niyan? Bike na yan. Mayroon bang Tagalog yan? Try natin. Mayroon po? Mano-manong barena. Barena. Barena ba yan? Barena Tingnan po nyo. yan. Mano-mano. Barenang mano-mano. Okay. Napakusay nyo ha. Pero kung papansinin nyo maigi, kahit itsura kasi, halimbawa, nang wala nga sa mundo ng engineering o ng carpentry, ay hindi matutukoy kung ano yan. Ano po? Okay. So yan, wire cutter. Alam ko iyan, pero hindi ko alam ibig sabihin niya sa Tagalog. Meron po ba? Tagalog yan? Plais. Lies? Same tawag Lait? lang din po. Same Lies. tawag lang din. Kasi nga, kung makakalito lang din naman nga sa atin, ay hindi natin pwedeng Tagalogin. Pero sana nga mayroong magtangkang gamitin niya sa pang-araw-araw, maisama sa diksyonaryo. Okay, martilyo de paja. Ayan, hammer sa Ingles. O iba pang tawag siguro, ibang klaseng hammer yan. Hammer nga ba? Sorry. Okay. So, next one is electric drill. Ano kayang Tagalog niyan? Barena po. Malyete. Yan. Alam natin yan, yung malyeteng iyan. Naririnig ko yan sa matatanda. Maso. Keyhole. And keyhole saw. Pero pag sa atin, lagari lang yan, di ba? Pero iba yung gamit niya kapag sa English. Keyhole saw, ibig sabihin, hindi siya lagari sa lahat. Lagari lang siya kung saan man yung keyhole na yan. Something like that. Sinasabi lang po, lagaring pangbakal, lagaring pangkahoy, ganun. O, di ba? Napakahusay ni ma'am. At syempre, bilang pagtatapos, so ano nga ba ang magagawa mo bilang isang mag-aaral sa inhenyerya? So ano ang magagawa mo para mapaunlad ang wikang Pilipino, sa mundo ng inhenyerya? At sana matandaan nyo yung mga sinasabi ko kanina na ano ba ang magagawa ng isang inhenyero o engineer sa larangan ng wikang Pilipino. So, sa tingin nyo makakasabay ba ang engineering sa mga Pilipino major pagdating sa pag-aaral ng wikang Pilipino? Magagamit ba ang wikang Pilipino habang ikaw ay nag-aaral ng calculus? So sana dumating ang panahon na sama-sama tayo mapaunlad pa ang wikang Pilipino at wala na tayong maririnig na wikang Ingles. Sa pagtuturo ng agham at sa pagtuturo ng matematika, kundi halos lahat ay nabigyan na ng wikang Pilipino o natumbasan na ang mga terminolohiya sa wikang Ingles sa wikang Pilipino. Kaya naman, bago ako magtapos, ay nais kong bigyan kayo ng isang kotasyon na akin ring ginawa, na aking sinasabuhay sa araw-araw. So, ayon dito, ang kamatayan mo ay magsisimula sa oras na tumigil ka sa gusto mo. Ayun. So, maraming salamat sa inyong pakikiisa, sa pakikinig. So, alam kong kakaunti lamang ang inyong napulot, pero alam ko na kasama ko kayo sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino. So, sige po, mayroon ako kayo narinig na katanungan. Saan na yun? Lais. Mayroon ako nakitang tanong
May Yan, challenge meron ba bang katanungan? sa atin? Sagutin ko lang po yun. Ano ba yun? May nagtanong kanina. Jennifer. Si Rem Almazan. Ay, May salin. Okay. opo, sir. May Rem. salin po sa kanila yung salitang miss, sa atin po wala. Okay. Sige, sagutin ko lang po ng saglit. Yung miss. So actually, sa ibang wika, yung miss, dalawa kasi ibig sabihin ng miss eh. Parang miss, babaeng walang asawa. Yung isang miss, parang namimiss mo siya, hinahanap mo siya. So actually, depende naman sa pagkakagamit. So mayroon siya talagang maraming pwedeng maraming katumbas na salita sa wikang Pilipino. Instead of sabihin miss ko na siya, pwede mong sabihin na hinahanap-hanap ko siya. So pwede 'yon. Ano pa? Miss. Depende po kasi kung paano mo siyang binigyan ng interpretasyon, miss. Gusto ko siyang makasama ulit. Pwede po 'yun, miss 'yun. Ano po? Yun po ba yung gusto niyong tanong o miss na Tagalog? Na binibini. Pero siguro miss, no? Sa ano siguro, sir? Unique. Ano kasi sa Korean, ng discussion to kanina sa Korean eh. Tama ba, Rem? Opo, ma'am. Yung miss po na yung una niyang sinabi. Hindi, ma'am, kasi na ano ko lang, parang mahirap lagyan ng salin yung kumbagang pinakang katumbas na word niya sa Tagalog. Sa Filipino, I mean. Yung nakikita kong ibig sabihin ni Rem, parang ang halimbawa po nito, yung salitang Filipino na kilig, walang English translation siya. Kasi parang sa ating sarili lamang yun na wika. So isinama na nga siya yata sa Oxford Dictionary yung kilig. Ano po? Yung miss talaga, depende nga sa ating pakaintindi. Pero yung mismong actual na katumbas ng salita ay miss ko na siya. Pag gano'n ang gamit mo, pwede mo hindi talaga gamitin yung miss, kundi pwede mo ang sabihin nga, hinahanap-hanap ko siya. O gusto ko siya ulit makasama. Kasi yun yung pinakamalapit na interpretasyon dun sa iyong wikang Ingles na miss. Pero yung sasabihin mo sa akin, katumbas mismo na salita, wala. Para yung sa kilig, pwede natin siyang i-translate into English, pero hindi na nga siya yung parang mismong word na kilig. Ano po? So, yun. So, may tanong pa po? Para kasi nasa open forum na tayo o masyado na ako natagalan. Ayan, so 3:20 na po. Doc Tofi, bago po tayo dumako sa Malayang Talakayan, may tawagan ko po muna si Criza Aguilar ng BSCE 2B para sa pampapukaw sigla po. Para ma-recharge lang tayo bago tayo dumako dun sa mismong Malayang Talakayan. Criza, are you still there? Ay. Hello po. Hello, ready na? Handa ka na ba? Ate, may mga kasama po ako. Patawag din po. Ay, sino-sino sila? Sila Rem po. Rem Almazan. Darlene K. Chan po, tsaka si Ninya. Darlene K. Chan and Ninya. Ayan. Para sa ating pampapukaw sigla. Bali, parang ano na din natin para mag-recharge. Kung may mga katanungan kayo, isulat na ninyo. Kasi pagkatapos nitong presentasyon ng CE2B, dadako na tayo sa Malayang Talakayan. Ready na kayo? Handa na kayo? Kapag handa na po sila, yung mga kasama namin, Gina. G. Game po, game! Sige. Ayan. Pakinggan po natin si Lisa, si Ninya Joy, at saka si Rem para sa kanilang presentasyon. Darlene pa, ate. Darlene, sorry. Paging Darlene. Rem, mag-on cam ka?
On Ay, cam. Ay, girl. Bukas na tayo ng cam. Na para naman makita natin ng isa't isa. Ano po muna daw po? Palakpakan daw po muna O, bago kami palakpakan. magsimula. O, palakpakan. Correct. Ayoko na wala akong taga-cheer. Game na. Go, Ninja Joy. Go. O, sige, sige. Ang aking pong aawitin po ay patungkol sa mga umibig at nasaktan. Ayan, at naging pusong bato. Pa-play po yung -1. Sino magpe-play po kaya? Yan yung mga Go baby, uwo. bote. Kung nasa na yung -1 natin, naririnig nyo ba? Uy, bilis. Go, Majo. Uy, asa na yung -1? Sana all. Uy. Shopee 12/12 Big Christmas Sale na. Oh. Seryosin niyo. Oh. Ulit-ulit nakaka-up mic nila. Pa, kasama naman po ni Tita Carol. Ulit naka-up yung mic ni Krisa ay nakanta na Po, yan. ate. Kasama ni Tita Carol. Mm-mm. Mm-mm. Okay na po. Parang may technical issue ang ang BSCE2B. Bago tayo dumako dun sa presentasyon nila, may mga katanungan pa ba kayo kay Doc Tofi? Yung may mga question kayo, may mga tanong, may mga gustong linawin. Ayan, meron pa bang may katanungan mula sa ibinahaging impormasyon sa atin ni Doc Tofi? Baka may nais kayong malaman pa? Wala na? Ayan, so Ma'am, kung ako wala po na may po, isa. Ayun. ay, Isa lang. so kung wala na, Sige. so sino po yung nanalo kanina dun sa pa-quiz natin? Ayun. So I'm gonna give my gift worth 100 pesos na GCash. Download. Baka nasayang kanilang data. Sino na ngayon nanalo, Windel? Pinala na namin Sir Tofi. Okay Andali. po. Nakakuha ng ilang score. 100 pesos lang. 9 Mabuti lang. points. Pag mayaman na ako, 1,000. Pasensya na guys, wrong spelling wrong. Dalawa sana sila kaya lang wrong spelling wrong. Oo. Nakakuha siya ng 9 points si Marjan Dayaday. Yay! Congratulations, Mark Jan, Dayaday. May So, nakapag- Hey, congratulations. Pasend na lang po sa akin Congratulations, yung number sa Bahati. GCash. So, I'm gonna send now. Or mamaya, yung kanyang Sige, mamaya sir, i-forward ko na lang po. 100 pesos.
Sige, salamat. Ayan. O kaya naman, pwede rin po naman date niya, maghanap siya ng ka-date niya, katulad ng ginawa ko dati din sa Ascot na pwede niya i-convert sa Lomi, 2 Lomi, dito sa San Isidro. Oh. Wow. Masarap yung lomi doon sa may San Isidro. Yeah. 50 pesos kasi siya, kailangan 2 kayo, kasama mo yung ka-date mo. So, yun. Kasama Diretso pwede. Available ako. Lomi or 100? Jowa po, wala pong available. Maghanap din siya. Mayroon lang dito sa tabi-tabi. Hello po. May gusto lang po akong katanungan. Kay sir. Hello. Single pa ako. Go, Angelo. Hindi sir, gusto ko lang po malaman kung paano nyo encounter yung question. Kasi po yung question ko is, bakit hindi karapat-dapat mong gamitin ang Filipino? Yung counter attack mo po sa question na yun. Bakit hindi karapat-dapat gamitin ang Filipino? Opo. Yung counter attack mo po sa question. Yan, Yun bakit lang po. hindi? Yan, nakakatuwa yung katanungan niya, Ma'am Jennifer. Bakit hindi karapat-dapat gamitin ang Filipino? So, hindi karapat-dapat gamitin ang Filipino kung ikaw ay dayuhan. Kaya naman, hindi dapat gamitin ang wikang Pilipino ng mga dayuhan sapagkat may sarili silang wika. Sino ang dapat gumamit ng ating wika? Kundi tayo rin mga Pilipino. Pero malayong ipagamit natin sa kanila ang ating wika. Pero, mas magandang intindihin rin muna nila ang kanilang wika. So yun, from that, hindi karapat-dapat gamitin ang wika. Nakuha ba? Ang hirap ng katanungan mo, pero yun ang aking pakaintindi. Thank you po, sir. Sir, napansin ko lang, pag sa pagbanyaga ka na nag-aral ka ng wikang Filipino na formal, iba yung paraan mo ng pagsasalita ng wikang Filipino sa kung paano nagsasalita ang isang Pilipino na ang wika niya talaga mula pagkabata niya ay Filipino. Pag makikinig ka, tama, parang yung sa diksyon, sa grammar, tama yung paggamit nila. Samantalang pag natural born Filipino ka, parang may kaakibat na halo-halo, parang nagugulo-gulo, parang chop suey, pero hindi naman sinasabing mali iyon, kundi bahagi pa rin nga, 'di ba bahagi pa rin naman siya ng wika at pang-araw-araw na gamit. So, bakit po kaya ganun na makikita mo talaga na yung pagkakaiba? Makikita po kasi natin na magkaiba, napakalayo ng pagkakaiba. Pag ikaw ay banyaga na nag-aral ng wikang Pilipino, tila ba parang minamaster mo kung ano ba ang gramatika at ano nga ba yung baybay ng mga salita. Pero pag ikaw ay taal na talagang Pilipino at ito ang kinalakan mong salita, para bang okay lang magkamali, okay lang na parang tanga-tanga mo lang siya kung paano i-deliver. Kasi yun yung ating pagiging Pilipino, ginagamit natin yung Pilipino sa sa iba't ibang sitwasyon, mapabalbal man, sa lansangan man. So syempre, depende rin po ang paggamit ng Pilipino. So kung saan kang lugar naroroon. So kung kinakailangang gamitin mo siya in informal, ang kausap mo lang din naman yung mga kapwa mo mag-aaral. So pwede mong gamitin ang Pilipino ng ayon sa gusto mo. Pero kung ikaw ay halimbawa nasa isang pag-aaral at kailangan ng formal na salita, kailangan mong tularin yung banyaga na para bagang siya ay talagang napakahusay mag-Filipino. So yun po, para bagang mas minamahal ng mga banyaga ang ating wika kaysa sa ating mga Filipino na dito na nanirahan. So napakalayo ng pagkakaiba. Pero parang sa atin lamang sa Ingles, parang pag nag-Ingles ka, kailangan tama at ayaw mo masabihan na wrong grammar ka. So parang ganyan din ang thinking ng mga banyaga na pag nag-Pilipino sila, ay baka pagtawanan sila ng mga Pilipino nasa Pilipinas at mali-mali silang mag-Filipino. Something like that. Ayan, kaya iyan po sa mga misyon ninyo, misyon natin bilang mga Pilipino, mas lalo pang gamitin sa pakikipagtalastasan ng tama, wasto, paulit-ulit nating
binabanggit yung paggamit nga ng wikang Filipino. Kung sila ay kumpiyansa or ikaw ay kumpiyansa na sa mga nalalaman mong mga salita or nalalaman mong pagbigkas gamit sa wikang Filipino, sa mga salita sa wikang Filipino, at sabi nyo nga, napansin nyo rin, kung yung mga banyaga nagkakaroon ng hiya na matatawag kapag nagkamali sila sa paggamit ng wika, bakit tayo mismo na Filipino ay hindi rin magkaroon ng hiya mismo sa ating wika? At maraming salamat po, Doc Toffee, sa inyong binahaging impormasyon at paglilinaw na rin na nagkaroon ng karagdagang kaalaman mula sa isip ng mga batang ito, na bagaman magkakaiba kami ng larang, magkakaiba tayo ng larang, ay malaki pa rin ang papel na ginagampanan ng wikang Filipino sa ating buhay o sa inyong mga magiging trabaho. Maraming salamat po, Doc Toffee. Meron pong handog ang mga estudyante ko para sa inyo at ipadadala ko na lamang po ito sa inyo. Napala po kayo. Ba kayo, sir? Naday, pakita ko po. Inihanda po. Maraming salamat po, Dr. Toffee. Picture muna tayong lahat. Isa lang Ay, po okay. kailangan. Hindi ko na pala napakita, sir, yung ninakaw na picture mo. Pakaganda ko naman siya. Ay, ito po, sir. Idadala ko na lang po sa inyo. Yan, favorite photos. Thank you po. Ayan. Bukas natin yung mga camera natin, mag-picture tayo. Thank you po. Change. Ayan. Buksan nyo na yung mga camera nyo, mga binibinit-binit. Pakita nyo nga muli kay Sir Toffee yung mga ngiti nyo, yung mga ngiti ng maraming natutuhan ngayong araw. Kami nakikilala ako. Charot. Baka mga naging ano yan sila, sir. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Ay, isa pa. Ulit. Ang hello na pindot mo yung ano, ayan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Maraming salamat po. Thank you po ulit. Thank you. Bye-bye. Salamat po. Salamat po. Bye po. Salamat po, sir. Pwede pa po magtanong. Salamat po. Ako na ang sasabi. Okay, mamaya. At si Sir ay... Shout out po kay Rem. Ano, Merry Christmas. ayan. Dali. Tanong muna natin si Ma'am Jane kung ready na din siya. Nasaan na yung mga housing na muna bago tayo magpatuloy para yung mga medyo Tara, pa mo kasi. Pasok. Minus Palakpakan. Palakpakan po muna. Yay! Yay! O, 1, 2, Ayun na. 3. Yung minus 1. Asan na? Asan kayo? Ma'am. Open ka, Maya. Rem, open ka. Moira ng San Jose. Apollo shirt pa ako eh. Siyempre. Asan na si... Nandito ako, ma'am. Guys, sama-sama tayo da. Sure. Magkano po ba? 7. Wala pa. Pabilin niya. Game na. Sali ka dan. Ano kakanta? Sige, sali ako. Pusok pa to. Game na. Sali kayo. Okay pa to. Yung minus 1. Sige. Ano, si Tuki. Makarto. Ba na lang yung Sir sinong Danilo. gustong kumata. O, nasan na? Wala, hindi handa ang BSC E2B. Sabi pa Di nila, mo alam. Nangikot. Ibigin ko. Koy. Hindi naman sila nakakanta. Akala.
Linya take over. Always na sister. Kay Sir Jeric. Ulo. Isa naman. Naririnig kayo ni Sir Jeric. Ni Engineer Jeric. Hi, Engineer Jerry. Baka may binata po kayong anak dyan. Diyos, sir. Char lang. Si Ninya, oh. Naggrabe si Ninya. Wala, naghanap na ng jowa. Di mo. Dahil sa'yo. Magkakanta baga kayo. Alala po, ha? Lecture seminar po ito. Ma'am, pwede ba? Linya, ma'am. Nananamantala po. Kaya nga, si Ninya, parang sinangayan, ma'am. Pasko lang daw, ma'am. Ayos ka niya da. Sige. Ma'am, Pasko na naman. Wala pa akong biyanan. Wala pa daw biyanan. Baka gusto niyo po itong maging manugang. Ang problema, ayaw ka ata maging manugang. Ay, madami lang daw biyanan dito. Akaw, hindi nga tinagyan. Para sila, ma'am, nagtampo sa bigas. Pakita nga Baka- daw. Ninya, Pakita daw. Pakita si sir. Para mahanapan ka na. Asa ka? Oh, hindi na siya nagpakita. Nandyan. Ito sir, oh. Si Ninya. Ninya. Loko ni Ay, Joy. Open cam, pakita ng mukha. Open cam na. Oh, asa na Ninya? Wala. Sir, I-rate ka daw ni sir. Pwede. Ayan, sir. Ako pala ang ulam na. Elisa ng buhay. sir. Malawak yung grocery namin. Buhay na po yung magiging anak. Mayayaman Di ito mo sa- alam dahil sa'yo. Wait lang. Saan na si ma'am? Teka lang, anuhan natin si mama. Patalas. Ah, parang ang yaman ni Ninya, oh. Gawin Hindi, niyo na Kari, ito, ma'am. Nagtatrabaho lang ako dito, ma'am. Sa pinsan ko po Gawin niyo ito. na itong biya- Ako na lang da, hintayin mo yung magiging anak ko. Eh, sige, ma'am. Baka naman, ma'am, wala ka pang jowa, maunahan pa kita. Teka, sure. Jowa na si Di ka ma'am. sure. Sana all. Ay, sana all, sana all. Sana all magpapaskong may biyanan. Wala pa ba? Windel, wala pa ba si ma'am? Baka pumasok, Ma'am Jane? Wait, check natin. Teresa, ba't wala pa? Wala pa naman po. Wala pa. I-ano ko na din yung ano niya. Dapat pala kami, ano yan. Sa section C po, wala po Ma'am Pamukaw sila. Sa? Nang Section C po kasi Angelo Fama po ang mag-represent. Section C po. Ang nagtanong si Jello eh. Jello? Sino kasama ang mga nag-ayos? Naghanda. Lahat po kami kakanta from section C. Parang, Tara. kasama ba kayo? Sabog-sabog to. Tubi. Hindi kayo maging sabog-sabog tayo? Ay, pwede ko palang patayin muna yung recording. Ano, Windel? Nagchichikahan lang. Patayin ko na yung recording. Sige po, ma'am. Record na lang Hindi po niya lahat ng again kalokohan pagdating mo ni na-record. nung second speaker.